Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:04. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon. Yari ang mga headliners, boss ang gintipon sa hulot balitaan sang DYLL Radyo Pilipinas Iloilo subong nga Biyernes, July 10, 2026. Ako si Bing Pabiona, kag yari ang mga headline. Masobra 15 ka local government unit sa Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod ang nagsuspend sang face-to-face classes. Masobra 1,000 ka tawo sa Negros Occidental nagbakwit bangod sang Bagyo Inday. Klase sa tanan nga level sa Guimaras suspendido. 4 ka banwa sa Antique apektado sang malain nga tiempo. Quick Response Team gindala sa Barangay Kalala, Hamtik, Antique. 4 ka banwa kag siyudad sang Negros Occidental na apektuhan sa paglupok sang bulkan Canlaon. Department of Public Works and Highways yara sa heightened alert bangod sang bagyo. Sentensya sang impeachment trial, ebidensya ang pagabasihan, hindi para sa pagluwas sang bisan sino suno sa Malacañang. Department of National Defense, mga pahayag sang scholar sang China dapat pamatukan. Iloilo Science and Technology University nagpanagbalay sang iCops.com Coffee Nation. Sa detalye sang mga headlines. Masobra 15 ka local government units sa Negros Occidental nagsuspend sang face-to-face classes. Yari ang report ni JP Hervas. Tatunan sang suspensyon sang face-to-face classes sa Bacolod City kag masobra 15 ka lokal nga panguluhan sa Negros Occidental subong nga Hulyo 10. Idi bangod sa posible mabaskog nga pag-ulan nga dala sang habagat na mas pabaskog pa sang bagyong Indaya. Lakip sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental nga nag-anunsyo sang class suspension ang Bagu City, Binalbagan, Calatrava, Don Salvador Benedicto, Ibi Magalona, Himamaylan, Hinigaran, Isabela, La Castillana, Moises Padilla, Murcia, Silay, Sipalay, Talisay, Valladolid, kag Victorias. Ginpayugiraman ang tanan ng mga residente nga magpabilin nga alerto, handa kag magsunod sa mga impormasyon nga igapagwa na halungod sa pagpanghanda sa habagat kag bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Masobra 1,000 katawo sa Negros Occidental nagbakwit bangod sang Bagyo Inday. Yaring report ni Paul Tarosa. Naglabot sa 474 ka pamilya o kung 1,437 ka individual sa Negros Occidental ang nag-evacuate bangod sa epekto sang Bagyo Inday. Base ini sa pinakauling situation report sa Office of Civil Defense Negros Island Region. Sa kabugusan nga 1,437 ka evacuees, 930 ang nag-evacuate sa Banwa sang La Castellana, 350 sa Isabela, 105 sa Pontevedra, kag 46 sa Moises Padilla. Nag-evacuate ang mga residente bangod sang pagbaha nga ilan na eksperyensyahan sa ila lugar. Nagatagban sang bulig ang mga lokal nga panguluhan pa sa paghatag sang half meal sa mga apektado nga residente. Padayon naman nga nagabantay ang Office of Civil Defense Negros Island Region sa lakat sang panahon kag sa sitwasyon sang bulkan kanlaon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ginsuspender sang lokal nga panguluhan sang Guimaras ang klase sa tanan nga level sa bugos nga probinsya. Biyernes, July 10, ang pagsuspend gidpatuman ni Governor Maria Lucille Nava para sa safety kag seguridad sa mga estudyante, manunudlo, non-teaching personnel kag iban pa nga mga empleyado sang eskwelahan. Ini bangod sang malain nga panahon dala sang Bagyo Inday nga nagadala sang pag-ulan nga posible magresulta sa pagbaha, landslide kag iban pa nga mga peligro. Ginapanugyan ang publiko nga mag-aligmat kag padayon nga mag-monitor sa opisyal nga anunsyo. Apat ka banwa naman sa Antique, apektado sang malain nga tiyempo. Yaring report ni Hope Torrichante. Datos ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Antique as of 8 a.m. sang July 10, yara sa 1,307 ka pamilya o kung masobra 3,000 ka tawo ang naapektuhan sang malaing nga tiyempo sa 4 ka banwa sa probinsya. Pinakamadamo nga nabalhag na apektado sa banwa sang Barbasa nga may 1,285 ka pamilya o kung 3,582 ka tawo. Napulo ka pamilya naman ang apektado sa Tobias Fournier, 8 sa Kulasi kag 4 ka pamilya sa Aninii. Suno kay Mr. Broderick Cain, hepe sang PDRRMO Antique, sa ginhiwat na briefing, handa ipasaka sa red alert ang status sang probinsya kung may pagbago sa lakat sang panahon. Apang sa karon, nagapabilin ini sa blue alert status. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Bangod sang epekto sang Bagyo Inday, nagpadala sang Quick Response Team ang probinsya sang Antique sa Barangay Kalala, Hamtik. Ang grupo naghiwat sang flood assessments kag padayon nga ginamonitor ang level sang tubig. Coastal areas kag mga taytay agud masiguro nga hilway sang mga pumuluyo kag makahatag sang gilayon nga koordinasyon kag aksyon. Nagapabilin nga naka-heightened alert ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office bungod sang malain nga tiyempo. Ginapangabay naman ang opisina ang publiko nga magbantay sa mga opisyal nga aviso. Department of Public Works and Highways yara sa heightened alert bangod sang Bagyo Inday. Yara ang report ni Janelle Baclay. Naka-heightened alert ang Department of Public Works and Highways Region 6 kasunod sa pagpaghanda sa bagyong Inday nga posible makaapekto sa bahin sa Western Visayas. Kasunod sa pagpanghanda sa ulan kag posible baha, nag-deploy sang tinawang ahensya sa pagkandak sang drainage declogging, waterway clearing, tree pruning kag pagpatigayon sang installation gabyon sa pila ka mga area. Nakastanda naman ang mga equipment kag quick response assets na handa magresponde sa emerhensya. Ginengganyo naman sa DPWH ang publiko nga mapabilin nga alerto kag mag-monitor sa mga official weather advisory nga ginapagwa sang Pag-asa. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Naglabot sa 4 ka banwa kay siyudad sang Negros Occidental ang naapektuhan sang moderately explosive eruption sang bulkan kalnaon sa Huwebes, July 9. Sandik sa monitoring sang Negros Occidental Provincial DRRMC, lunsay na apektuhan sang ashfall kag pagpanimaho sang asupre ang barangay Buluangan kag Quezon sa San Carlos City, pati na sa barangay Biak na Bato sa La Castellana. Samtang may na-report nga
pagpanimaho sang asupre sa Barangay Igmayaan sa Don Salvador, Benedicto. Barangay Kudkod, 2 sa San Carlos City, kag Maaw sa Bago City. Magluwas diri as of 4 p.m. sa July 9, may 200 ka pamilya o kun 8 kagatos ka individual halin sa La Castellana ang nabalhag nga nagbakwit sa mga evacuation center o kun sa iban pa nga mga luwas nga mga lugar. Ginpasalig naman sang gobyerno probinsyal nga magapadayon ng ila pagbanday kag pag-alalay sa mga residente nga mahimo maapektuhan sang liwat nga paglupok sang amo nga bulkan subong man sang habagat nga ginapabaskog sang Bagyo Inday. Impeachment o sentensya sang impeachment trial, ebidensya ang ginabasihan, hindi para sa pagluwas sang bisan sino. Ini suno sa Malacanang. Yaring report ni Frenchie Banyas. Gintumod sang palasyo nga pwede nga mahulog sa betrayal of public trust kung ang mangintalaksan sang impeachment proceedings nga nagapadayon subong himuon lang nga pamaagi agud masalbar ang isa ka personalidad. Ini ang hambal ni Palace Press Officer Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro matapos ang una nga 3 ka hearings para sa impeachment case kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Suno kay Undersecretary Castro, kinalauman sang publiko nga magasunod sa rules and procedure ang ginahimo nga litigasyon sa Vice Presidente kag ang desisyon sa mga hukom dapat base sa mga ipresentar nga mga ebidensya. Dugang ginpahayag sa opisyal nga kung mahatagan sing bugat ang handom nga maabswerto nga ginaimbestigahan bisan pa nga may madamong ebidensya nga magapakita sang hindi husto sini mangin klaro nga isa ka porma sang paghuba sa pagsalig sang pumuluyo. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Department of National Defense nagpamatuod ang sugilanon nga ginapalutaw sang pila ka mga scholars sang China nga nagasiding nga ang probinsya sang Batanes kabahin sang China dapat gilayon nga pamatukan kag pamatukan gid. Ang ini nga mga pag-angkon nagtuhaw sa tion sang isa ka symposium sa China sa tunga sang nagapadayon nga paghinon-anon sa tunga sang Pilipinas kag Japan. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nagsiling nga samtang ang butang makahalunusbo ining sugilanon gikan sa China nga iya ginalaragway subong bugos nga kabuangan. Dapat nga batuan gilayon. Yaring pahayag ni DND Chief Teodoro. Hindi nakapanipaniwala ngayon sa ating mga kababayan kung ito ay produkto ng sinasabi nilang mga scholars nila. Nakita mo naman kung anong klaseng pag-iisip ang ginagawa ng isang lipunan na kontrolado ng Communist Party of China. Ano pa kaya kung hayaan ng mundo na magkapoder sila sa mundo? I view this as once more, probably it's a signaling of a preconceived intention already. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. Ito'y concerning, kaso ito'y dapat labanan. Kinyentos ka doktor ginpadala sa mga malayo nga lugar sa Pilipinas sini nga tuig. Yari ang detalye upod kay Rialyn May Cordero. Naglabot na sa halos 5 kagatos ka mga doktor ang ginpadala sa mga geographically isolated and disadvantaged areas sa mga malayo nga lugar sa Pilipinas sini nga tuig. Suno ini sa anunsyo sang palasyo nga ginbasehan man ng datos sang Department of Health paagi sang programa sang ahensya nga Doctors to the Barrios. Suno kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, sentro sang deployment ang mga lugar nga may kakulangan sa mga manugbulong, ilabi na sa mga munisipyo nga lakip sa 4th, 5th, kag 6th class nga kategorya. Dugang pa ni Undersecretary Castro sa direktiba man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., mas ginpadakod kag mas ginpadasig na subong sang ahensya ang pagkuha sang bulig medikal para sa mga pumuluyo.
Ginsiguro man ni Castro nga bisan sino ang mahimo na makakuha sa medical assistance halin sa DOH, paagi sa electronic medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Raylan May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Department of Agrarian Reform nagpanagtag sa mga titulo sang duta, Certificate of Condonation with release of mortgage sa Negros Occidental. Yaring report ni JP Hervas. Nagpanagtag ang Department of Agrarian Reform ukundar sang 1,286 ka titulo sang duta nga nagasakop sang 795 ka hektarya sa 693 ka Agrarian Reform beneficiaries ukon ARB sa Negros Occidental. Bagluwas diri 99,647 ka Certificate of Condonation with release of mortgage ukon COCROM ang ginpanagtag sa 76,013 ka ARB sa probinsya. Paagi sini lubos na nga ginpana sa masobra 13.9 bilyones pesos nga gintigob nga utang sa mga benepisyaryo para sa ila ginatalaw mga duta. Samtang siyam ka organisasyon sang ARB sa probinsya ang nakabaton sa nagkinlain nga makinarya kag kagamitan sa panguma nga nagabalor sang 97.5 milyones pesos. Ang pagparagtag sa mga titulo sang duta, makinarya sa panguma kag ang pagpana sang utang sa mga benepisyaryo kabahin sang pagtuman sang ahensya sa pagpanguna ni Dar Secretary Conrado Estrella III sa promesa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga tapuson ang pagpanagtag sa mga titulo sang duta antes matapos ang iya termino kag padayon nga suportahan ang mga mangunguma. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Outreach program sang Land Transportation Office gindala sa isla sang Boracay. Yaring report ni Janelle Baclay. Kabahin sang ikapulo nga outreach program sang Land Transportation Office Region 6, Aklan District Office, naghiwat sa mobile smoke emission testing kag motor vehicle renewal ang ahensya sa isla sang Boracay. Sa pagpanguna ni District Chief Bam Molo Tabella, gindala sang LTO sa mga residente kag motorista ang mga nagapangunang serbisyo agon hindi na sila mabudlayan sa pagbiyahe padulong sa opisina sang LTO sa pagproseso sang ila registration. Sa pagbuilog sang RALS Emission Testing Center, nakapatigayan man ang LTO sang smoke emission kag technical inspection sa 78 ka mga salakyan agud masiguro nga nagasunod sila sa road safety kag environmental standards. Nangin madinalagon man ang pagproseso sa 70 ka mga renewal sang rehistro sang mga salakyan. Sunod sa LTO katuyuan sang outreach program nga madulong ang serbisyo sang gobyerno sa pumuluyo paagi sa outreach program. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Department of Agriculture nagupod sa 2026 People's Caravan sa National Housing Authority sa Capiz. Yarong report ni JP Hervas. Nagpagigbahin ang Department of Agriculture Western Visayas sa 2026 People's Caravan nga ginpangunahan sa National Housing Authority kag ginhiwat sa Rojas City, Capiz ang Hulyo 9. Ang ahensya nagpanagtag sa mga binhi tanom ka mga IEC ukon agricultural reading materials. May ginbuksan man nga kadiwa pop-up center nga nagtanyag sa mga produkto halin sa kaumahan. May ginbaligya man nga 20 pesos kada kilo nga bugas bilang kabahin sa pagtuman sa handom ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga siguraduhon nga bastante kag kasarangan ang mga pagkaon para sa kada Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, JP Habas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Iloilo Science and Technology University nagpanagbalay sang ecops.com Coffee Nation sa Research Hub kag Western Visayas Regional Innovation Hub na nagtipon sa mga leader, startup founders, mga tiglawas sang negosyo kag mga ecosystem enablers gikan sa Western Visayas. Ang kahiwatan nagapakita sang mga inisyatiba, serbisyo kag mga mayor nga milestones sang technology business incubators gikan sa Aklan, Antique, Capiz,
Gimaras kag Iloilo, samtang nagahatag sang plataporma para sa makahulugan nga mga paghambalanay, pagbayluhanay sang hibalo, kag mas mabaskog nga pagbinuligay sa rehiyon. Kaupod sa pagtililipon ang Musanday Department of Science and Technology, Undersecretary for Regional Operations, Engineer Sancho Maburang, DOST Western Visayas Regional Director, Engineer Rowan Hilonga, kag ISATU President Dr. Gabriel Saliestre Jr. Upod sa mga tiglawas gikan sa gobyerno, akademya, industriya, kag komunidad sa mga startup. Paagi sa Cafe Nation, ang mga partisipante nagapabaskog sa mga partnership, nagapaambit sa mga makabag-o nga mga ideya, kag nagapauswag sa mas konektado kag dynamic nga ecosystems sa Western Visayas. Sa dugang nga report, yari si Paul Tarosa. Arestado ang isa ka drug suspect sa ginpatigayon nga buy-bus operation sa Barangay Helicon, Montinola, Cabatuan, Iloilo. Ginkilala nga dakpan nga suspect nga si alias Boy, 41 anyos, kag residente sang ninabitan nga barangay. Na-recover sa suspect ang 340 gramos ng shabu nga nagabalor sa 2.3 milyon pesos. Ang operasyon resulta sang kapin isa ka tuig nga intelligence monitoring, surveillance, kag validation may kang tanan sa illegal nga aktibidad sang suspect. Sunod kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, ang operasyon nagapakita sang epektibong intelligence gathering, maayo nga koordinasyon kag disiplina sa pagpatuman sang anti-drug operation. Sa karon, yara na sa kustudiya sang Cabatuan Municipal Police Station ang suspect kag mga pangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ginpaidalom sa preventive maintenance ang mga solar lights sa Baybay, Rojas City, isa sa mga kilala nga kaladtuan sa syudad. Ginpangunahan sang City Engineering Department ang maintenance nga activities. Suno kay Mayor Ronnie The Divas, 75 kasuga, ang pagakayuhon kag nagpasalig nga padasigon ang repair kag maintenance. Naglabot sa 4 ka banwa kag syudad sa Negros Occidental ang apekto Amoy atong mga headliners nga gitipon sang news team sang DYLL 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Makita ang mga postings sa mga balita kagiban pa nga mga impormasyon sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Ako si Bing Pabiona, ang inyo tagbalita Pilipinas, maayong hapon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maging fuel efficient sa wastong